Boss Shen, gusto mo bang ipaalam sa pamilya mo? Hindi na. Wala akong pamilya. Wantang Xiaoman, isang malaking pagkukulang ng ama niyo. Ito ang kamay ko noong ako'y 26 anyos. Binigyan niya ako ng may kapal ng isa pang pagkakataon. Shenyan, kunin mo na ang lahat. Huwag mong galawin si Xiaoman. Ako ang may sala. Dapat putulin na ang kamay na to at ipakain sa aso. Wantang, ako ang nagkasala sa'yo. Saktan mo ko, sirain mo ko, babayaran ko ang lugaw mo. Simula ngayon, ako si Shenyan. Kung gagalawin ko pa ang isang hibla ng buhok ninyo, hampasin man ako ng kidlat. Nauntog ka ba o sinapian ka? Nanaginip ako, umabot ako ng 80 sa panaginip na yon. Pero ikaw at si Xiaoman, wala na kayo noon pa. Shenyan, nalasing ka na naman ba? Hindi. Hindi ako lasing. Yung paa ni Xiaoman na pilayan yan ng habang buhay. Ako na ang gagawa ng lugaw. Shenyan, ba't ang dami mong nilalagay? Mas malapot para kay Xiaoman. Ako na. Bumalik ka na sa papag. Simula ngayon, ako na ang magpapakulo sa kaldero. Ang tagal nang walang amoy ng sinain sa bahay na to. Mauna ka nang uminom. Para kay Xiaoman yan. Nasa kaldero ang parte ni Xiaoman. Uminom ka na muna. Linwantang, kung hindi ka iinom ngayon, wala nang gata si Xiaoman. Umiyak ka man. Ang mangkok na ito, 10 taon ko ng pagkukulang sa'yo. Yung sugat sa paa ni Xiaoman dahil sa lamig pumutok na. Kailangan na ng gamot yon. Ayoko nang hintayin ang tagsibol. Aalis na ako. Pero wala na tayong pera sa bahay. Sa ikatlong siwang, may nakatago akong pera. Dalhin mo si Xiaoman sa health center. Ipambili mo yan ng tela para sa medyas. Shenyan, may utang ka ba sa iba? At si Xiaoman ang ipapalit mo. Wala akong utang kahit kanino at hinding-hindi na ako susugal. Itali mo to sa kamay ko. Shenyan, Hawakan mo, higpitan mo. nanginginig pa sa lamig ang paa mo. Ako, kaya ko pang lumakad. Ikaw, hindi mo na kaya. Shenyan, salamat. Huwag mo nang sasabihin yan. Mula ngayon sa daang ito. Aba, si Shenyan yan ah? Nilalabas mo si Mrs.? Kahapon ka pa kinukwento ni Lao Kwezi. Tabi. Shenyan, anong? Sabi ko, tabi. Putangina, nasiraan na yata ng ulo. Yung 12 pisong utang niya. Hindi pa kami tapos doon. Ang gaan-gaan na. Hintayin pa ba ang 2 linggo? Baka mawala ang daliri. Ngayon, nasa oras pa tayo. Kaya pa, kailangan ng gamot at palitan ang gasa ng 3 beses isang araw. 80 ang gamot, 20 ang gasa. Asawa mo ang huling nagpunta. Yung may dalang bata, wala silang pera noon. Boss Shen, nangungutang ka na naman? Walang utang. Bigyan mo ko ng bulak at itim na sinulid. Gagawin kong damit para sa bata. Gagawin kong medyas tapos isang salawal. Boss Shen, ang mahal niyan. Hindi yan mahal. Sandali lang.
Anong dino-drawing mo? Kuneho. Si Yaoman, bigay yan ng tatay mo. 40 taon na ang nakalipas. Ngayon lang kita napangiti ng ganyan. Makakalimutan mo talaga tropa mo pag may asawa na. Boss Shen. Yang utang mo sa kin. Oas ng singilin ngayon. Boss Shen, pinapasabi sa ni Lao Kwezi, si Pilay. Sabihin mo na yung dala mo, bilisan mo. Utang mo noong Disyembre, 28 piso na. Pag di nabayaran, siya kukuha niyan sa'yo. Wantang tama na. 28 piso ba? Tatandaan ko yan, ako si Boss Shen. Bago matapos ang taon. Ako mismo ang magdadala nito sa pintuan ni Lao Kezi, si Pilay. Saan ka naman kukuha ng 28 piso? Wala kang pakialam doon. At sabihin mo na rin sa kanya. Ito na ang huling bayad. Mula ngayon, wala nang susunod pa. Shen yan, sa harap ko nagmamagaling ka pa? Tigil-tigilan mo ko. Subukan mo lang. Sige, Shen yan, may paninindigan ka. Kung di ka makabayad, baka ang asawa mo ang ipambayad. Sa likod bahay ni Lao Kwezi, si Pilay. Sakto, may bakante para sa isang babaeng tagapagsibak ng kahoy. Shen yan. Paano na tayo nito? Naku, nahulog sa maruming tubig yung sugar rabbit ni Xiaoman. Huwag mong pulutin. Nabali ang isang tenga ng sugar rabbit at ang mga mata nito ay puno ng putik. Shen yan. Saan mo ba kukunin yung 28? May paraan ako. Bumalik ka na sa kwarto, huwag mo na itong isipin. May ligaw na ginseng sa ilalim ng bangin sa lambak ng itim na pino. 3 ugat lang nakuha ni Itay. Tinabunan niya ang iba para sa'yo. Itay, napakawalang hiya kong anak, pinabayaan kita sa nakaraang buhay. Itay, sa pagkakataong ito, hindi ko nasusunugin ang blueprint na yon. Ako na ang magpapakulo ng tubig. Tingnan mo, basang-basa ang mga paa mo. Makinig ka, ako na bahala sa kalan mula ngayon. Wantang, tigilan mo na ang pananahi, magpahinga ka na. Bukas pupunta ako sa likod ng bundok. Ang lamig, bakit ka paakyat sa ganoong kalalim na bundok? Mangangahoy lang ako ng panggatong, maibebenta sa magandang presyo. Madulas ang daan sa bundok. Kapag nahukay ko na yung ligaw na ginseng, gaganda na ang buhay. Sa pagkakataong ito, hindi na kita hahayaang mapahiya sa pagluhod sa pintuan. Ang kapal na mukha ni Shen yan. Naglakas loob pang sabihin kaya niya? Pero yung matigas niyang tingin, paang ibang tao na siya. Ibang tao, ha? E di ako na mismo ang magbabalik sa dati niyang pagkatao. Bukas, kunin mo ang titulo ng 2 ektarya niyang lupa sa kanluran. Bakit ang aga-aga? Aalis ka na ba kaagad? Mahirap ang daan, kailangan maagang umalis para maagang makabalik. Si Yaoman, anak, bibili lang si daddy ng candy para sa'yo. Hindi pa tapos ang taglamig, delikado. Huwag kayong mag-alala. Babalik ako bago magdilim, ligtas at maayos. Huwag na kayong maghintay ng tanghalian. Ingatan mo ang sarili mo at si Xiaoman. Kailangan kong bayaran ng utang bago pa umaksyon si Lao Kezi. Shen yan. Bumukas ka. Bilang pakaliwa tama, yung pangatlong ladrilyo. Kayamanang itinago ni Itay. Sana tulungan mo ako ngayon, Shen yan. Sa wakas, nabuksan din. Tingnan na natin kung anong nasa loob. Mga bariyang pilak, mga blueprint nandito lahat. Wala ni isang nawawala. Bato na mukhang demonyo, puno sa bangin, 3 uka sa kanluran. Itong karakter na ginseng na ito ako ang nagturo kay Itay na isulat yan. Itay. Sa pagkakataong ito, hindi ko ito susunugin. Sobrang lalim ng niebe. Bawat hakbang, parang pinupuno ng tingga ang mga paa ko. Napakalamig. Magyelo na yata't malalaglag ang mga daliri ko sa paa. Yung batong mukhang demonyo, dapat nasa malapit lang.
Nakita ko na. Ito na yung bato na mukhang demonyo. 300 hakbang papunta sa direksyon ng puno sa bangin. Hindi ako pwedeng magkamali ng bilang. Sobrang lamig talaga. Puno sa bangin. Sa wakas, nakita rin kita. Napakatarik nitong dalisdis. Kailangan mag-ingat. Ang aking itak. Wantang, Xiao Man, patawarin niyo ako. Hindi pa ako pinababayaan ng tadhana. Buhay pa ako. Isang kuweba. Nakita ko na. Yung slab na bato na may 3 uka. Bumukas ka. Totoo ngang may mga ugat ng ginseng. Hindi ako niloko ni Itay. Bawal ang patalim, masisira ang mga ugat. Hindi masakit, ni katiting hindi masakit. Nakuha rin. Ang laki. Itay. Salamat sa paggabay ng inyong kaluluwa. Kailangang idiki sa katawan ang ginseng para di masira ng laming. 20 pesos bawat isa, sapat na ang 3 para sa pagkain. Pero kung kukunin lahat, mamamatay ang halamang ito. Tulad ng tao, kailangan din nilang huminga. Mag-iwan ng isa para may mabuhay, at may daan pa para sa susunod. Naiintindihan ko, Itay, hindi ko ito ubusin. Pangalawa na to, sapat na pambayad utang. Itong pangatlo, iiwan ko na lang sa bundok bilang binhi. Itay, itong huli, iniiwan ko para sa inyo at sa susunod. Napakadulas ng daan, kapit tukod sa pader ng bundok. Ako, lobo, at may kasama pang batang lobo. Huminahon ka, wag kang unang magugulat. Hindi ko gagalawin ang anak mo. Huwag mo ring gagalawin ang akin. Lumayo ka na at walang gulo. Naintindihan niya. Nakalayo na siya. Buti na lang, muntik ng delikado. Nakabalik din sa baryo ng ligtas. Grabe ang hirap. Tama na ang miserableng buhay sa baryong to. Itong pinakamalaking ginseng, hindi maaaring ibenta. Kailangang itabi para kay Xiao Man. Panlaban sa sakit, pangligtas buhay. Wantang, nakabalik na ako. Shenyan, ikaw ba yan? Sa wakas, nakabalik ka na. Muntik na akong mamatay sa takot. Bakit ngayon ka lang? Akala ko. Ayos lang ako, nakauwi na rin sa wakas. Namamanhid ang mga kamay ko, wala akong maramdaman. Ako na ang magkakalas, huwag ka nang gumalaw. Nanginginig ka pa sa lamig, punong-puno ka ng niebe. Sa susunod, huwag ka na sa masukal na kabundukan pumunta, natatakot ako. Huwag kang matakot. Simula ngayon, kahit gumuho man ang langit, ako ang sasalo para sa'yo. Sulit lahat ng hirap ko sa pagkakataong ito. Umakyat ng bundok si Shenyan ngayong araw. Kuya, sa madaling araw, babantayan ko siya kasama ng mga tauhan natin. Itago ang higanteng ginseng sa pinakalihim na lugar. May lugaw na nakadarang sa kalan, kumain ka na habang mainit pa. Ba't ang konti lang ng kinakain mo? Paano kalalakas niyan? Kumain ka ng lugaw para gumaan ang pakiramdam. Shenyan, napakabuti mo sa akin. Huwag kang matakot. Sisiguraduhin kong magkakaroon ka ng pinakapanatag na buhay. Wala akong kwentang ama noon, pero poprotektahan na kita ngayon. Diyan sa butas ng daga sa sulok, pinakaligtas yan. Walang ibang makakahanap niyan. Xiao Man, itong ginseng na tanging pangligtas ng buhay. Itatago ko para sa'yo dito.
Di ito mahahanap ng langit, kampante na ako. Tignan mo nga tong paninda ko, tindero. Shenyan, kumakang hampas lupa ka. Anong ginagawa mo sa maliit kong botika? Alam kong marunong kang kumilatis ng totoo. Sige, tingnan mo. Ang ganda ng kalidad ng ginseng na to. Makapal ang ugas sa ulo, pino ang mga linya, bihirang-bihira ang ganitong klase. Magsabi ka ng totoo, saan mo to nakuha? Sa totoo lang, galing nga ito sa lambak ng itim na pino. Sinasabing malas ang lugar na yun, nakapasok ka talaga? Huling presyo, ibibigay ko sa'yo to ng 12. Dos? Niloloko mo ba ako? Kung kulang pa, 13 na, hindi na talaga pwedeng dagdagan. May kulang pa akong 5 piso. Kailangan kong tapusin ito bago mag-spring. Kasing laki nito. Parehong kalidad. Hindi pa pahuli ang kalidad. Pero kailangan mong bayaran muna ako ng buo. Sedge, deal. Heto ang 13, walang kulang. Salamat sa pangunawa, boss. Usapan natin to. Sa wakas, nakumpleto rin. Tuluyan ko nang mababayaran lahat. Noong nakaraang buhay ko, sinugal ko lang ang perang ito. Pero sa pagkakataong ito, wala nang makakaagaw sa asawa't anak ko. Laukizi. Tapos na ang utang natin sa isa't isa simula ngayon. Ang batang tong si Shenyan. Sa wakas, kusang loob na siyang pumunta sa bitag. Tol, tignan mo, kumagat na talaga ang isdang to. Shenyan. Nasaan ang pera? Dala ko na. Pasok ka. Reseng papel, 2 malaking barya. Malaki ang palitan sa katapusan ng taon. Lahat-lahat, 28. Iba ang pera, iba ang sitwasyon ngayon. Alamin mo ang palitan sa tindahan ng butil sa bayan. Ang kapital ay 25, at ang tubo sa kalahating buwan ay 250. Pinagtagpi-tagpi ko para umabot ng 28. Yan mismo ang dala ni tatlong zoo ngayon, 28. Ni 5 butas, walang kulang. Sabi ni Ergo. Matigas ang salita mo kahapon sa ilalim ng puno. Kung ganun katigas, dapat ganun din katigas ang pambayad. Ailan ka pa magkakasunod na bayad? 3 zaw. Tong hulog na to ang pinakahuli. Simula ngayon, lalaya na si Shenyan sa ganitong buhay. Shenyan, ilang bises ko nang narinig yang linyang yan. Yung huling nagsabi niyan, kilala mo ba si Li Xuanzi? Sige, patanggapin ko tong bayad. Ang pinto ko, walang pilitang manatili. Pero itong bayan sa labas ng pinto. Shenyan, alam mo na kung anong meron. Sige, paalam. Shenyan. Yang ginseng mo. Galing sa lambak ng itim na pino. Paano niya nalaman? Matandang tagapamahala. Nangaha si Shenyan na tumaya ng 28 ngayong gabi. Sa lambak ng itim na pino, malamang hindi lang isang ugat ang nakuha niya. Huwag mo munang sirain ang halaga noong 2 ektarya ng tigang na lupa. Sige. Yang ginseng mo, galing sa lambak ng itim na pino. Alam na niya. Ang susunod na hakbang ay kumilos habang maaga. Shenyan, naparito ka na naman? Anong sasabihin mo? Hindi tungkol sa tela. Sa bayan, may bumibili pa ba ng galing bundok? Naghahanda ng paninda ngayon si Matandang Wu sa South Street.
iyong asawang si Lin Wantang. Noong nakaraang taon, umutang siya ng kalahating kilong pulang asukal. Dati, nagmamakaawa siya para sa asukal. Nabayaran niya noong unang bahagi ng tagsibol. May dalang isang basket na itlog. 18. Shenyan, naging tao ka ngayong taglamig na ito. Tigilan mo na ang sugal. Shenyan. Nakaraang taglamig, nanghiram ka ng 2 piraso at di mo pa nababayaran. Bayaran mo ang kapital bago matapos ang taon. Kung malaman ng asawa mong ginawa mo, magpapasalamat siya ng husto sa'yo. Lao Wu, may tuyong pine mushroom ka ba? Sige, kukuha ako ng 1 kilong tuyo. 8 piso ko kukunin. Bago matapos ang taon, ihahatid ko sa inyo. Ang susunod na hakbang ni Tatlong Zoo ay ang pasukin doon si Ergao. Kailangan kong kumilos ng mabilis. Bakit ka na parito? Hindi ako mapalagay. Shenyan, ang lakad mo sa bayan ngayon, natuloy ba? Natuloy naman. Tama ang sabi ni Kuya. May nakatago pa palang alas ang taong to. Nasaan ang sapatos? Basa pa. Pinatutuyo sa gilid ng kalan. Shenyan, ako na ang maglalagay ng panggatong. Ako na lang dito sa kalan. Wantang, magpahinga ka muna sandali. Hindi naman bawal. Bukas, papasok ako ng bundok. Yung tuyong pine mushroom, 8 piso kada kilo. Sa may lambak ng itim na pino, may mga lobo doon sa loob ng taon. Kailangan kong pumunta. Ito ang resibo ni Lao Kizi, si Pilay. Ano to? Nabenta yung ginseng ng 13. May mga pilak na iniwan si Itay sa lumang balon. Sa ilalim ng lumang balon? Dati, hindi ko sinabi sa'yo. Patawad. Yung utang na 28 kay Lao Kizi, si Pilay, bayad na. Pakinggan mo muna ako. 5 taon na tayong nagsasama. Unang taon, sinugal mo yung lupa. Ikalawang taon, sinugal mo yung pulseras ko. Nang mga anak ako, 3 araw kang hindi umuwi dahil sa sugal. 4 na taon mo akong sinaktan. Kinuha mo pa ang pera ng bata. Ibebenta mo pa ang bata. Wala na akong inaasahan sa'yo. Ang tanging hiling ko lang, wag mo kaming ipagbili ng anak mo. Narinig ko ang sinabi mo ngayon. Natitigil ka na sa sugal. Shenyan, hindi ako luluhod para sa'yo. Luluhod ako sa sinabi mong yan. Bukas, alis ako ng alas 4 ng madaling araw. Huwag mo na akong ihatid. Ipagluluto kita ng pancake. Shenyan, baunin mo tong pancake. Lagyan mo ng kahit konting asin. Babalik ako bago lumubog ang araw. Takot sa hangin ang pine mushroom. Dapat nasa makapal na dahon. Sa nakaraan kong buhay, puro bisyo at sugal lang ang inatupag ko. Pero si Wantang, pati asin, hirap na hirap kainin. Hindi ako nakatikim ng ganitong pancake sa nakaraan kong buhay. Hindi lobo yan. Mabangis na aso sa gubat. 4 na piso ang balat nito. Ergao. Bakas niya talaga to. Mag-isa lang ba siya o may kasama? Hanggang saan na kaya siya nakarating? Hindi siya nag-iisa.
Bagong hasa ang asarol, bagong tabas ang hawakan. Hindi ito ginagamit sa minahan ng uling, panghukay ng ginseng ito. Tama ang sinabi ni Tatlong Zhao. Yung ginseng na nakuha ni Shenyan kahapon sa Jimin Hall. Mahigpit ang bibig ni Lao Zhao, hindi mabuksan. Pero kagabi, si Tatlong Zhao. Nagtanong ako sa isang liu sa kabilang bayan. Sa Black Bean Volley. May 7 dahong ginseng dito. 30 taon na ang nakalipas. 3 lang ang nahukay noon. Yung 4 na naiwan, 3 roon ay hinukay ng ama ni Shenyan. 4 na ugat ang hindi ginalaw at naiwan. Yung ginseng ni Shenyan ay mula sa unang pugad. 3 pugad pa. Isang pugad ay 10 piraso. Kaya 30 lahat. Hindi tugma. Yung papel ng ama ko may 3 mababaw na guhit. 3 pugad. Nahukay ko na ang 2. Ang huli na lang. 4 na ugat at 3 pugad, kulang ng 1 pugad. Bakit hindi personal na pumunta si Tatlong Zhao? Sabi niya, marumi raw ang suot niyang panseremonyas na damit. Susunin namin 200 at mag-iwan na marka. Pagtunaw ng niebe. Papaw na siyang tao, araw ito. Ergo, yung mga guhi sa hawak mong papel. Tugma ba sa hinawakan ko noon? Ang pagkakatupi ang paninilaw ng papel. Halos parehong-pareho sa papel ng ama ko. Galing kay Liu sa kabilang bayan. Noong bata pa ang ama niya. Umakyat sila ni Shenyan dito sa bundok na ito. Sabay nilang iginuhit ang mapa, at bawat isa'y may kopyang itinago. Mukha na maligno, pino sa bangin, 3 ukas sa kanluraning dalistis. Sa pinakaloob ng bilog, may nakasulat na karakter para sa ginseng. Noong bata si Papa Yanwa, kasama niya si Liu. Taga-kalapit na bayan. Sabay naming ginalugad ang isang bundok. Ang pugad na ito'y iniwan namin. Yung huling sinabi ni Itay, hindi niya sinama, sa akin lang binulong. Sinabi rin daw niya sa kampi ni Lao Liu yon. Na yung mga anak ni Lao Liu, dinala yung mapang to. Kay Tatlong Zhao. Doon sa mukha ng demonyong bato, sundan ang mapa. Mula sa mukha ng demonyo, 300 ang pagtungong kilos sa bangin. Umuulan ng niebe, mas matagal mabura ang mga bakas. Mas mainam yon. Ngayon, hindi tayo kikilos, mag-iwan lang tayo ng marka sa daan. Sabi ni Tatlong Zhao, kailangan tagong-tago ang marka. Hiwain ang puno, isang daliri ang lalim. Sa tagsibol, susundan nila ang hiwa. Kailangan kong bilisan, bago nila marating yung bangin na yon. Hukayin ko muna yung 3 butas, hindi para ibenta. Gagawin kong walang laman ang bangin. Pagbukas ng slab, hinukay na lupa lang. Iisipin nilang niloko lang sila ni Lao Liu. Magdududa sila sa lambak ng kalahating buwan. Kailangan kong makaisip ng ibang paraan. May isa pang tao si Ergu sa gubat. Yung mabibigat na bakas ng asno, kita hanggang sa ilalim ng bangin. Isang tingin lang pa itaas ni Argao at ng mga tauhan niya, malalaman na nila. 5-4-6-7. Ito na yung sinasabi ni Itay. Maliit ang ulo ng ugat, maikli ang katawan. Mas maikli pa ng kalahating daliri sa hintuturo ni Xiaoman. Bawat pahalang na linya, 1 taon. Dalawampung taon na to, lampas 8 piso ang presyo nito sa Jimintang. Hahanapin nila ang may 4 na linya. Pag nakita nila yung 4 na marka sa batong slab, magdududa sila. May naunang kumuha ng laman dito. Ay mapa na pinakialaman na ng iba. Lalo silang gigil at mas lalong guguluhin yung mga kampi ni Lao Liu. Wantang, hindi maubos ang lahi mo. Itay. Patawad po, hindi ko nagawa ang ipinangako ko sa'yo. Hinukay ko na ang pugad na to pagdating ng tagsibol pagkatunaw ng yelo. Maghahanap ako sa iba. Iiwan ko para sa'yo. At para kay Xiaoman. Bawat 20 hakbang, isang palatandaan. 15 palatandaan. Sa tagsibol, susundan nila ang mga pahaging marka. Kung alin mang landas ang sundan nila, bahala na ang tadhana.
Itong lupang ito, 30 taon nang walang pumapasok dito. Ang pamilyang ito ang ibinabaon ko. Dapat may isang bagay akong itinatago. Isang bagay na ako lang ang nakakaalam. Itatabi ko para sa oras ng kagipitan. Shenyan, naubos na ang tinapay. Itong ganitong uri ng kabute, sa amin, payong ng niebe ang tawag namin dito. Nakakalason kapag sumobra. Huwag higit sa 2 piraso sa isang kainan. Alam ko. Hindi ko ito kinakain, ibinebenta ko ito. Binibili ito sa bayan ng pamilyang Lau. 8 piso kada kilo tuyo. Ibabad sa tubig na pinaghugasan ng bigas ng kalahating oras. Saka patuyuin sa ibabaw ng nagbabagang baging. Patuyuin hanggang matitiklop ang payong ngunit maputi pa rin ang ilalim. Kanino mo natutunan iyang pamamaraang yan? Sa aking ama. Sapat na ba itong isang palanggana? Sapat na. Gaano karaming tuyong kabute ang makukuha rito? Kalahating kilo. Shenyan, may nakasalubong ka bang tao sa kabundukan ngayon? May mga natanaw akong bakas ng paa. Bakas ng paa nino. Nung mga nasa silangang dulo ng bayan. Dinalugad din nila ang lambak ng itim na pino. Ilang beses ka pang pwedeng umakyat ng bundok bago magbagong taon? Mga 5 o 6 na beses pa. Ilang beses mo kaya sila masasalubong? Hindi ako dadaan sa dinadaanan nila. Dadaan ako sa tuyong sapa sa ilalim ng kanlurang bangin. Hindi nila masusundan ang mga bakas ko. Ang magaspang na mga kamay na ito ni Itay, baka masaktan ka sa paghaplos. Paano ko nagawa sa iyo iyon noong nakaraang buhay ko, ang magmalupit ng ganoon? Itay. Itay. Nanaginip lang. Shenyan, nakakatawag na ng inay si Xiaoman. Anong silbi ng pagtawag ng inay? Sa wakas tinawag niya akong Itay. Ni minsan hindi ko siya narinig na tumawag ng Itay. Sa buhay na ito, wala pa siyang 9 na buwan. Shenyan, nakatulog na ako. Iinitin ko itong papag. Wantang. Esan, Siksiyaw man siya. Siksiyaw man siya, tumawag siya ng Itay habang natutulog. Parang may kung anong unti-unting pumupuno at nagpapainit sa loob ko. Shenyan, umaga na. Lanan. Kailangan pang patuyuing muli ang maluwag na tabako. Ako na ang paraan ng katusalan. Ngayon, magluluto ako para sa iyo at kay Xiaoman ng isang mangkok ng pinasingawang itlog. Wala tayong itlog sa bahay. Saan nang galing yan? Yung 2 itlog na bigay ni Wantang. Inipon ko yan. Wala naman tayong manok. Nasa kapitbahay nating si Aling Sao. Palaging nangingitlog yung alaga niyang inahin.
Tinahi ko yung sapatos niya, kaya binigyan niya ako ng 2 itlog. Kailan pa to? Nung nakaraang buwan, dapat pang sabaw sana ni Xiaoman to. Pero hindi ko ginawa. Naisip kong itago muna to ng matagal-tagal. Gaano katagal mong itatago? Hindi ko rin alam. Gusto ko lang itago. Akin na yan. Inipon ko to para kay Lola, dapat pampalakas ng katawan. Wala akong pakialam, akin na. Huwag mo kukunin. Akin na. Hindi ko rin ikaw kumuha. Akin na, akin na. Wantang. Itabi mo na. Hindi ito dahil kulang. Ngayon, hindi natin ito gagawing itlog na steam. Bakit naman? Dala-dala mo yan sa bulsa ng 3 araw. Kumain ka na ng isa. Yung isa, ibigay mo kay Xiaoman. Shen yan. Pakinggan mo ko. Nakausap ko na si Mang Wu, maghahatid ako ng pine mushroom sa katapusan ng taon. Sa unang sahod, ang una kong bibilhin ay manok kay Aling Zhao. Pagsapit ng tagsibol, araw-araw na tayong may itlog. Sa'yo ang unang batch, pangako. Titignan ko muna si Xiaoman. Nagkalaman na ang pisngi ni Shen yan itong mga araw. Natuklap na yung langib sa talampakan ni Xiaoman. Bagong laman na. Ako na magpapakain sa asno. Ako na. Buong araw kang naglakad kahapon sa bundok. Magpahinga ka muna sa papag. Ako nang magbabantay sa pinatutuyong kabute. Narinig kitang tumawag ng ama ngayon, ama ni Xiaoman. Maraming pagkukulang ang ama niyong ito. Isa-isa kong ipunin para sa inyo. Shen yan, saglit ka lang. Pupunta ako kina Aling Zhao para makipagpalit ng manok. Shen yan. Bakit ka pumunta rito ng napakaaga? Aling Zhao. Gusto ko pong makipagpalit sa lumang inahin niyong hindi na nangingitlog. Anong ipapalit mo? Ibebenta ko ang mga tuyong kabute kay Lawu. Makakalap ako ng 2 piraso, isa ang ibabayad ko ngayon. Yung isa sa katapusan ng taon pa. Tinatanggap ko ang paunang bayad. Kunin mo ito bago matapos ang taon. Aling Zhao, may sasabihin pa ba kayo? May sasabihin ako, huwag mo lang ipagsabi. Ano po yun? Kahapon ng hapon, may dumaan na 3, kasama si Ergaw. Saan sila galing? Galing sa may bahay ninyo, papunta kina Lao Kezi. Anong itsura nilang 3? Shen yan, yung isa nakaikling jacket na abuhin. May nakasukbit na baril sa biwang. Ikaw at ang 2 mong kasama, doblehin ninyo ang pag-iingat. May pinasabi kasi si Tatlong Zhao. Sabi niya, may tinatago kang hindi maganda. Mag-ingat ka hanggang matapos ang taon, at itago mo ang kinikita mo. Bit-bit ang bata, nagtimpla ng pulang asukal. Ang unang baslo ay ipinagluto kay Wantang. Pinutol ito kaninang bago magtakip silim, abot hanggang dibdib ko ang taas. Yung pumutol nito, hindi katangkaran. Isang bagsakan lang, malinis. Amoy dagta ng pino. May bahid ng balat ng pino ang talim. Tauhan ito ni Tatlong Zhao. Sina Shen yan at Chazhao. Kumagat na sa usapan. Nagbigay na ako ng paunang bayad, kukunin ang mga manok bago matapos ang taon. Pinag-interesan na ni Tatlong Zhao ang lambak ng itim na pino. May nakita akong bagong ukit sa puno ng duhat, nasa tapat mismo ng pinto natin. Iyon ang marka para malaman kung saan huhukay sa tagsibol. Ang ginawa nilang pagpukol na to, pananakot para matakot tayo. Mas malinaw ang sinabing to kaysa sa naisip ko. Wala naman akong pinag-aralan. Ang naisip ko lang, anong klaseng buhay ang magiging namin ni Xiaoman? Di pwedeng takpan lang natin ang ukit na to. Kailangan nating gumanti ng isa.
Siya pa ang naunang magsabi nito sa akin. Paano nangyari yon? Bukas, pumunta ka sa bayan, hanapin mo si matandang Wu. Reserba ng 50 kilong tuyo, huwag tatanggap ng bayad. Ipa-deliver bago matapos ang taon. 50 kilong tuyo, yan ay 40 piso. Pag di ka tumanggap ng bayad, madudulas siya. Pag narinig ni Tatlong Zhu, iisipin niya ang dinadaanan natin ay ang ruta ng songsan. Hayaan siyang maghukay, tayo'y magsongsan. Wantang. Kanino mo natutunan ang linyang yan? Wala akong pinag-aralan. Walang puhunan, huwag tayong mapansin. Bigyan sila ng anino, tayo'y makakalayo. Mas matalino siya kaysa sa lahat. 40 piso, wag tanggapin, siya ang magkalat. Wantang, sa pagkakataong ito. Sabay nating pag-isipan. May tinapay sa kaldero. Kay matandang Gu, kakaunti ang salita, baka mabuko tayo. Bagong lungga sa kabilang bundok, desisyon ninyo. Ang misis ko. Pati ba naman ang linyang yan ay naisip mo na rin? Kalahating toneladang tuyo, ihahatid ko. Ano ba talaga ang kapalit ng ginagawa mong ito? Ikaw na ang bahalang magtago para sa akin. Ipagpalagay na lang ni Tatlong Zhu na yung sa songsan lang ang hawak ko. Kukunin ko ito. Pero sigurado ba yang tuyo? Kaya ko. Pang Shenzi, bigyan mo ako ng 2 layang ng pulang asukal. 2 liang muna, babayaran ko ang natira. Hindi pwedeng mahawakan ni Xiaoman ang ganitong klaseng kapahamakan. Ina. Shenyan, si Xiaoman natuto na siyang tumawag ng ina. Narinig ko. Ang pulang asukal na ito ay para sa'yo. Yung natira, sapat na pambili ng pagkain natin hanggang sa bagong taon. Ibili mo ng sapatos na pangginaw si Xiaoman. Wala palang nahita si Tatlong Xiao sa lambak ng itim na pino. Kaya ngayon, naghahasik siya ng lagim sa kalapit na bayan. Yung 20 taong gulang na ginseng. Itabi mo yan para kay Xiaoman sakaling kailanganin. Lahat ng utang, isa-isa kong isasauli. Ama,